mukbay, kaya masuko natin viewer. Hinihinig yung kameraman natin. Okay, so malang kayo ngayon. Dahil bukas sa darating Lunes, marami ngayon. So, okay, good morning sa ating viewer. Yan natin si Sir Fred. Good morning, Sir Fred. Oy, good morning sa lahat. Lalo na yung nasa sakay sa barko na ngayon. Sana continue sa trabaho nyo. Huwag kayong papalag na medyo pahirapan kasi normal yan sa barko ang trabaho. At saka, anong malayin nyo, pa maya makita si Pedro yung mga trabaho, bigla kayong nagdagan, kagaya ni GR, nagdag 500. Pilitin nyo, lalo na si Mingming, sabi niya, hirap pala yung trabaho sa barko sir, kung normal yan. Kailangan tiyagaan talaga, para maganda yung performance mo, makabalik-balik ka, ayan, ayusin mo yung trabaho mo. Sa lahat na nasa abroad ngayon, sana maganda ang takbo ng trabaho nyo para makabalik kayo ng maayos. Salamat. Bigla sa kape ko, Sir Fred. Ano sabi ni Mingming? Maraming trabaho. Boss Ronnie Mingming, yung kalinga pa yun natin. Ano sabi niya? Marami na trabaho. Ano kaya yung skylight? Sabi ko, bilang masabi kasi na siya nagbira na sa skylight. So, yan talaga, Boss Ronnie Mingming. Diba? Sabi ko dito sa training center, pag nasa barko kayo, talagang yan, may barko na bubuganay talaga. Mayroon ng barko na relax. Medyo alalay lang, lalo na pag bago, no? Pero pag magkatapat kayo ng luma na barko, talagang yan, hindi na pahinga ninyo dyan. Pero siyempre, ang katapat ng dyan, 100,000 yan, isang buwan. No? Dulyan. 100,000 yan, $2,500 US. So, bago lahat, babatiin mo natin yung mga seaman, dakilang seaman. Si Pedrong Kuya ko, Ikabakal Edward, Sherman Badilla, at saka si Tampus, at saka yung mga welder natin, 65 welder natin nandiyan sa Middle East. Saka yung mga welder natin sa shipyard, sa Balamban, Cebu shipyard, mga cover natin, at saka yung mga Tunisi, yung welder sa buong Pilipinas. Ano kaya kung tayo ng welder group the Philippines, tapos ano tayo? Ang mga pamilya nila may discount 30% sa training. Pwede kaya yan, Sir Fred, no? Pwede sir, para ma-quality sila. Para matulungan natin yung mga pamilya nila, no? Sige, pag-isipan natin yan. So, mga welder sa buong Pilipinas, saka yung mga nasa Australia, Canada, Japan, Korea, Vietnam, Taiwan, Middle East, Ireland, UK, Pulan pa. Sa Pulan, mga natin sa Pulan, yung mga cover welder ko na pinaano ko doon sa walang balita, wala silang feedback. Siyempre, ako naman, mahirap naman na magkaano ko sa kanila. Kayo ang mag-message pala sa akin kasi yung cellphone ko na yan, sa isang oras yan, hindi lang 30 ang message na ang matatabunan yung mga ninyo. Tatabunan yung mga pangalan ninyo. Sa isang oras, hindi lang 30 ang message ang papasok sa messenger ko. Kaya, ano na talaga yan. Siyempre, hindi naman natin, wala naman akong tagalista isa sa inyo ng mga message ninyo. Kung nag-message kayo, at makikita ko. So ngayon, meron tayo itong, tatlong landfish, saka isang seaman. Dalawa pala, ito si Jollibee Boy, no? Kasi siya, nagpa-part-time siya sa Jollibee. Sipag yan. Sipag. Yung isa, training. Yung isa, wala. Surrender yata yung isa, pare, no? Yata, sir. Kagabi, wala. Di ko alam, sir. Hindi ba kayo nakikita dyan? Si Milo. Si Milo. Punta rin si Milo. Wala, sir. Nakikita kayo na, sir. Agabi. Milo. So, Si Milo. salo tayo dito sa mga natin, sa mga tawag natin, mga bata natin na masisipag. Kumbaga yung mga idol natin. Sipag tiga lang sa barko. Yun naman, lahat ng pagkain nandun na lahat. ang mga natin na gustong matulungan, siyempre ako tulong, kami dalawa ni Sir Fred, sharing na lang kami, tulong na lang kami kasi hindi naman kami babalik sa barko dahil retire na, expired na, kumbaga sa edad na kami, senior citizen na, no? Ano na lang kami, yung sharing of knowledge and skills, kung ano
yung mga trabaho, both land lease at saka civis. Kasi si Sir Fred, land lease dito. Ilang taon ka sa land lease, Sir Fred, sa Saudi? 9 years na. 9 years din sa Saudi. Yeah, di sir. Saudi at saka sa Iraq. 6 years din. Saudi ko at saka sa Iraq. Saudi at saka Iraq. Pwede sir, di ka sinabak sa gira doon. Gira ng kuan nun sa Iraq at US? saka Iran. Iran. Ako naman ay siyempre 7 years muna no? Dito sa lupa, dumaan ng helper, hanggang nagiging welder mechanic. Ako, trabaho ng Manila, 2 years. Welder, 12 oras doon, ihi lang pahinga mo doon. Talagang mass production dahil mga tangke ng gasol, yung mga tangke ng gasol na yan. Paggawa ng tangke ng mga gasol eh. So, ano kwan sir? Not sheet metal? Dili ko. Yung mga flip yan, no? Papabricate ng mga manufacturing ng tangke ng gasol, Caltex, Silin, no? Island Gas, Petron. Yan ang ko dati, noong 1995. Buti na lang, may nag-advise sa akin, ewan ko kung di ko na maano yung pangalan nun, basta seaman lang daw siya eh. Nag-advise, mag-seaman ka, bay, laking sahod mo, di. Kung kagad yung opportunity. Kasi oportunidad, isang business lang yan. Pag sabi na kung hindi ko tinupad yun, hindi ko tawag dito, hindi ko sinunod, wala kung hindi tayo nagkikita ngayon. Di ba? O di, pagdating ko sa Maynila, nag-file kagad ako ng leave. No? Dahil training ng 3 months sa machining, tapos trabaho naman sa araw, o sa gabi. No? 7 to 4, tapos 8 to 5 yung classes, Monday to Friday. Ay sa Manila, ang doon hanggang Saturday. Minsan pa, Sunday pa, dahil yung kariligo mo, kailangan mayroong tawag dito, yung hahabulin na production, overtime ka kahit Sunday. So, tuloy-tuloy yung tulog ko, wala, 2 oras kalahati, na yung 3 oras, isang araw. Yun, pag maglinggo, wala akong trabaho, yun na, tuloy-tuloy na yan. Linggo na rin ako maligo. Once a week. Paligo. Hindi ka pwede maligo na mag-building ka. 12 oras, wala pang tulog. Alcohol lang yun, alcohol. Kaya ugaliin ninyo pag naggaling ka naghinang, huwag kayong maghugas ng kamay kaagad. Pwede yung mga hot water or yung alcohol, punas lang. Kasi pag napasma yan, wala. Ganyan yung kamay mo. Kahit gano'n ka pa kagaling, pag yung kamay mo wala na, diba? So sa lahat palang gusto magsiman, no? 3 months itong training center natin. Kahapon, kagabi pa lang, may shout out, may tumawag dyan sa sa Cebu sa akin, gasoline boy daw siya. Gusto talaga siyang mag-training. Kaso ang problema, yung niya, ang pira daw. Sabi ko, mo talaga yan dahil siyempre, yan, kumbaga magtayo ka ng business, kailangan mo talaga ng kapital. No? Kapital. Ito, kapital kayo, so karoon din kayo ng skills na Babalik din gusto sa nyo inyo. matutunan. Babalik din sa kanila yung babalik hiragan sa inyo yan. gastos. Kasi kagaya sa akin ba, biruin mo, nag-training ako ng 3 months sa machining. Umaga, Monday to Friday, no? Pasig Training Center, shout out pala sa ewan ko kung nandiyan ba yung Pasig Training Center, wala na yata ngayon yun. Iba na ang pangalan yata, no? Ewan ko kung buhay pa yung yung trainer ko dati, si Sir Nanding Pascasio. Yun yung trainer ko, noong 1995, 1997 pa lang. So, dahil sa sharing skills na binigay niya sa akin, no? Sinishare niya yung skills niya, pagturno, machining, yun ang nagamit ko sa barko. Dito lang, hindi natin may share ko ngayon sa inyo dito dahil wala man dito ang machine shop, nandun man sa kabila. Pagkapon doon ka, no? Yung sa machine, si Mark pala, si Mark, yung galing Bulacan natin, siya is machinist na dati. 8 years na siya sa machine shop. Pero ba kayong crankshaft grinder, no? Wala. Puro ulit machine lang. Milling. Ito naman sa kanila, reading lang to sila. 10 days lang sila dito. No? 10 days. Basic. No? Doon na kayo mag-develop ng gusto sa pag nasa company na kayo. Kasi talagang sabihin mo yung malalaking bill. May nagtawag, sir. Si bookkeeper.
Cape for Jerry. Ah, sige, okay. Off mo na.